Judges 7 verse 3. Ganito sabi ng salita ng Panginoon, kaya't ngayon yumaon ka, ipagpatawag mo sa mga pakinig ng bayan, na iyo sabihin, sino mang matatakutin at mapanginig ay bumalik at tumihit mula sa bundok ng Galaad at bumalik sa bayan ang 22,000 at naiwan ang 10,000. So out of 32,000, ang naiwan ay 10,000. Ibig sabihin, ang umalis ay 22. Sino yung pinalis ng Panginoon? Yung matatakutin. Yung nanginginig. Ibig sabihin, ang commitment ay hindi pwede dito yung matatakutin. Amen? Tayo po muna yung manalangin. Panginoon Diyos sa langit, salamat na kami nakatawid ng 2024. At naway ganito din kami kapasalamat sa susunod na 2025 pagkatapos nito kung di ka pa babalik. Dahil hindi biro ang buhay. Madaling magsimula. Pero biyaya yung nasa dulo pa rin. Kahit nga noon, sa panahon po ni Gideon, gusto'y magsimula ay 32,000. Pero sabi ng Panginoon, baka pag kayo nagtagumpay, sabihin mo, dahil marami kayo. Binabawasan mo at ang ayaw mong sumama sa labanan ay yung matatakutin. Yung nanginginig. Kaya out of 32,000, meron lang natirang 10. Actually, meron ka pa hong isang pinaalis. Yung sino mang pumunta sa ilog at uminom na parang aso na sumusubsob ay pinaalis mo rin. Hanggang saan natira ay 300. Ibig sabihin, hindi biro. Pwedeng talagang nagsimula ay 32,000, nabawasan ng 22, tapos naging tira ay 300, nabawasan again ng 9,700. Sana ang God is Able Baptist Church ay sa parami, hindi sa pabawas. At yun po ay tulungan nyo kami. Wala naman hong magaling. Kasi mahirap pong magsalita ng mga isang araw ay aming kakainin din. Kami umasa lang sa iyong biyaya at habag. Kaya hindi na kami titingin sa iba, bakit yun. Kasi pwede yung nakikita namin sa iba, kami gayon na din isang araw. Kaya ang pinakamaganda yung nakatingin kay Kristo. Dahil wala kaming ipupula sa Kanya, kundi bumabalang kami. O Panginoon, tulungan niyo kaming humawak ng araro. Muli. Nasama-sama hanggang sa dulo ng 2025. O kaya naman hanggang sa dulo ng aming buhay. O kaya naman hanggang sa dulo ng iyong pagbabalik. At kung magkakaganon, ay talagang napakalaking biyaya. Kapag niyo kami patawarin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, sa pagbubulay po natin, nais ko muna bago natin basahin ang soka, kasi diretso naman tayo, ang Panginoon po ay napakabuti sa ating iglesia. Amen? Mas appreciate po ito ng kabutihan ng Panginoon, yung talagang nakakasaksi ng ginagawa ng Panginoon. Alam mo mga kapatid, mas bababad ka pag ikaw mismo ay saksi. Tama? Mas lalapatan mo pa ng lalong commitment kapag saksi mo ang paggawa ng Panginoon. May sabi ng isang mangangaral, 3 daw klase ng membro Meron. Isang nanonood ng nangyayari, isang gumagawa ng pangyayari, at isang walang kaalam-alam sa nangyayari.
Amen? Ay maganda sana tayo doon yung gumagawa ng pangyayari. Amen? Hindi yung nanonood lang sa nangyayari. Ba, tayo pala yung madami na. Ang malungkot pa doon yung wala kang kalam-alam sa nangyayari. Ano? So, kaya ngayon, ba't nangyayari yon? Ay, ang tagubilin ay marami talagang susuungin. Ano? Ako'y dumating year 2000 dito sa Taisan. Hindi ho biro yung sinusuong. Hindi biro yan. Kaya it take courage for us to be able to see the end of this year. Na nandito pa tayo. Pwede kayo patulog-tulog sa preaching, pero mas maganda yan. At least, buong 25, andito ka kahit tulog. Amen? Amen? Kati kayo parang palinay-lay lang, ay, alam mo, mayroong ganyan eh. Di kasi Yutiko, inahulog sa bintana, pero na mag-preach si Joseph dyan, dati, tawa tayo ng tawa, pero nung i-preach niya yon, napahiya na kami. Kasi, may mga taong talagang inaantok sa preaching, hindi dahil sa hindi nakikinig, talagang workaholic lang, masipag talaga sa Panginoon. Masipag sa pamilya, masipag sa Panginoon. Ayaw niya yun, pero kahit mahina ang katawan niya, pinipilit niya dahil sa pagsunod sa Diyos. Kaya naman kung hindi daw siya ganon, baka nung mahulog siya, hindi na siya binuhay ng Panginoon. Nung napala mo, patulog. Pero ba't binuhay pa siya? Naranasan pa niya ang milagro ng Panginoon. Bakit? Hindi naman siya masama ang ugali dahil nakikita ganon. Talaga nga lang nagpipili siya kahit ganon. Amen? Mas gusto ko yung natutulog sa preaching, at least naandito. Amen? Amen? Baga nakakasama kayo ng loob. Ano? Pero naandito. Amen? So, let me remind you, brethren, ang gusto ng Diyos, magtagumpay tayo dahil sa kanyang kapangyarihan na nasama-sama. Ang bili ng Diyos, huwag sumama yung duwag. Sasama ba kayo? Sasama ba kayo? Babagtasin ba natin ang 2025 na sama-sama tayo? Huwag tayong manood na nangyayari lang. Huwag tayo namang mapalagay lalo doon sa walang alam sa nangyayari. Ang pinakamaganda, tayo yung lumilikha ng pangyayari. Amen. Actually, yan din ang tagubilin kay Joshua. Dagdagan natin ng konti. Joshua 1, verse 8. Mga kapatid, hindi po biro ang bumagtas ng mga taon na nasa Panginoon. Yung iba hindi makabagtas, kaya napipigtaw. Kalimitan na napipigtaw, hindi na bumagtas. Tama? At sabi nga ni Pastor Rusty, ito yung tatandaan, hindi ko nalimutan yung kanya sinabi. Mahirap nang ibalik yung nawili na sa paglayo. Tatandaan niyo yan. Kapag nawili ka ng lumayo, ang hirap mo nang ibalik. Kahit minsan bumalik ka uli at magpapatuto ka, gayan-gayan, tama, magbilang ka uli ng buwan, wala na uli. Magbilang ka uli ng buwan, wala na uli. Kaya salamat naman, marami sa atin dito hindi totoo yun. Amen? Si MJ, nakakatawa. Palakpakan natin si MJ. Amen? Biniyaan ng Panginoon na makapanumbalik at nagpatuloy. Sino po ba yung kasama niya? Si Elisa. Nawala din niya si Elisa. Pero nang bumalik, nag-worker na para hindi mawala. Amen? Pero ako yung iniwalang totoo din yon, na kapag nasanay kang malayo sa Diyos, mahirap ka nang pabalikin. Ano? Si Leo, nawala na rin. Parang hirap pabalikin. Pero hindi tayo nawawala ng pag-asa doon. Ano? Yung iba, nyapat pinuri ko kahit natutulog. Basta na dito kayo. Yung iba talaga ginagawa na nga. Ano, para nililisensyahan na yata yung sinabi ko ngayon. Ano? Hindi pa ako nagpipreach. Ano? Kaya alam nyo, yung Sabado, wag nyong ano-ano yan. Ano? Yan ay ihahanda na ninyo para sa Panginoon. Okay. Joshua 1:8, andiyan ba kayo? Ano ang sabi kay Joshua? This book of the law shall not depart out of thy mouth,
But thou shalt meditate therein day and night, and that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Good success. Kailangan natin ang Word of God. Pero, nandiyan ang Word of God. Pero kung wala yung verse 7, only be thou strong and very courageous. Alam mo kapatid, kung alaman mo yung tama, duwag ka namang gawin, wala ring mararating. Tama? Tama? Tama ho ba yun? Okay. So ano ang ating mensahe sa ating gagawin? Mamayang recommitment. Sana tayo lahat ay sama-samang magpalakasan, magpaalalahanan, magpalakasan ng loob. Kalimut, pass is pass. Atin ang samahing tahakin. Ay anong mangyayari doon yung nakaraan na yon? Tama? Ang ating pagsumikapan yung hahaliling itong taong ito na tayo ay maging buong loob. At huwag nating tingnan ng isa't isa. Ang tingnan natin ay ang Panginoon. Ano? Okay, so yan po ang ating mensahe, mga kapatid, na sana tayo mga kapatid ay may maabot at may maabot tayo kung tayong lahat ay buo ang loob na magpapatuloy sa Panginoon. Hindi biro ang labanan, hindi biro. Ang kalaban natin, ang ating sarili, ang dyablo, ang laman, mga bulaang aral, at saka yung mga bagay ng pagsusumakit ng mundo. Alam niyo, kapag hindi natin ginawang lamang ang Diyos sa ating buhay, kakalad ka rin tayo ng bagay ng mundo. Are you ready? So, tayo'y dadako na sa ating sona. Nakaka-excite din itong ating panahong ito. Ano? Nakakailang beses na tayo mag-sona. Soka. Pero napapansin ko, yung aking binabasa ay sa pakapal. Hindi sa panipis. Maganda yan. Amen? Purihin ang Panginoon. Hindi yung habang natagal, ay 3 page na. Hindi Ilan ba yung huli kong binasa? Pero ito, parang makapal na. Isang araw, aklat na ito. Isang linggo ako magbabasa. Pero salamat. Are you blessed? Okay, magsisimula na po tayo. Kasi may naantay po ako Sabi po sa pantay po ako na sana ako ay makasama sa recommitment. Tatagalan ko. Ito ba'y may kalakip ng mga ipaplas dyan? Sa bawat kataga ko. Okay, yon. Simula na po tayo mga kapatid. God is Able Baptist Church, Dagatan, Taysan, Batangas. Ito po yung SOCA, State of the Church Address, 2024 to January 5. January 5, 2024 to, ano ba to? 2025. Okay, nalito na agad ako, ano? Okay mga kapatid, biyaya at kapayapaan sa lahat ng bumubuo sa God is Able Baptist Church. Magandang hapon. Purihin ang Panginoon. Wala ba kayong mga kamay? Are you excited? Pagbalik tanaw sa mga nagampanan ng iglesia sa biyaya ng Panginoong Jesucristo sa taong 2024, matagumpay na nailunsad at nagampanan ang temang High View of God. Amen? Una po, nating sisiliping nakaraan ay ang bilang ng dumadalo. Panglingguhang pananambahan sa umaga. Sa bilang ng mga dumadalo sa umaga ng panglingguhang pananambahan, ang pinakamataas na bilang na naabot ay 252. Noong September 19, at ang pinakamababa ay 127 noong May 26. At ang karaniwang bilang ng mga dumadalo ay nasa 202. So, biyaya ng Diyos, nag-average na po tayo ng 202. Okay. Panglingguhang panambahan sa hapon. Sunday morning yan. Sa bilang naman ng mga dumadalo sa hapon ng panglingguhang panambahan,
Ang pinakamataas na bilang na naabot ay 184. Okay. Noong June 23. At ang pinakamababa ay 94 noong February 25. Kasi katatapos lang ang anniversary. At ang karaniwang bilang ng mga dumadalo ay nasa 120. Salamat sa Diyos. 120 ang ating average. Sana panalangin natin na tayo mag-ibayo pa. At sa bilang naman na dumadalong mga bisita, nabasa ko ba ito doon? Sa una, ba't tayo may mga bisita? Nalampasan ko yung mga bisita doon sa ano. Yan na. Pasensya na po. At sa bilang naman ng dumadalong mga bisita mula sa edad na 11 pataas ay umabot sa 46 noong September 8 bilang pinakamataas. Habang pinakamababa ito ay 5 noong February 25 at June 16. Sa edad 10 pababa ay umabot sa 66 ang pinakamataas noong June 23 at pinakamababa ito sa 12 noong May 26. Ang karaniwang bilang ng mga bisitang dumadalo mula sa edad na 11 pataas ay 16 at 23 naman sa mga edad na pababa. Aking balikan ng konti yung yung una. Babasahin ko lang. Doon sa umaga, sa bilang naman ng dumadalo mga bisita mula sa edad na 11 pataas ay umabot sa 87 noong September 15. Noong September 15, nagkaroon po tayo ng 87. Bilang. Okay. May 26, habang pinakamababa ay noong 26 May ay merong 25. Pinakamababa na yung 25 natin. Praise the Lord. Ang karaniwang bilang ng mga bisitang dumadalo mula sa edad na 11 pataas ay 56. Praise the Lord. Salamat po yan. Sa bilang naman ng dumadalo mga bisita mula sa edad 10 pababa ay umabot sa 75 noong June 23. Ang pinakamataas at pinakamababa ito sa 21 noong May 26. Bet uso ang pababaan noong May 26. Ang karaniwang bilang ng mga bisitang dumadalo mula sa edad 10 pababa ay 50. Purihan ng Panginoon. Okay, ito naman po yung pananambahan tuwing prayer meeting. Sa bilang naman ng mga dumadalo sa araw ng Miyerkules, ang pinakamataas na bilang na naabot ay 160. Yan ay noong September 18 at October 9. Tayo po ay naka 160. At habang nasa 87 ang pinakamababa noong March 20, February, March. At ang karaniwang bilang ng mga dumadalo ay nasa 120. So ang average po natin pag prayer meeting, biyaya ng Diyos ay 120. Amen? At sa bilang naman ng dumadalong mga bisita mula sa edad na 11 pataas, ay umabot sa 52 noong October 9 bilang pinakamataas, habang pinakamababa ito ay sa noong 8 ng March, ay 8 pala, noong March 20. Sa edad 10 pababa ay umabot sa 21 ang pinakamataas, noong August 14, November 27 at December 11. At pinakamababa ito sa 8 noong January 10. Ang karaniwang bilang ng mga bisitang dumadalo mula sa edad na 11 pataas ay 24 at 14 naman sa mga edad 10 pababa. Yun po ang ating prayer meeting. Salamat sa Panginoon. Kaya makikita po natin yung mga dapat nating ipagpasalamat at mga dapat nating patuloy na suportahan, ipanalangin. Yan po ang ating prayer meeting. Sa tagpo naman ng bautismo natin, pag-uulat sa ating mga nabautismuhan. Sa taong ito, ay nagkaroon din ng 23 na kaluluwa na nabautismuhan. Purihin ang Panginoon.
Sige, panoodin muna natin. Palakpan naman natin. Yan. Yan. So, meron po tayong 23 kaluluwa na bautismuhan at 24 na po ang nawala. Hindi po, biyaya po. 14 ay mga nasa bilanggo mula sa Batangas City Jail at 9 sa ating bahay sambahan. Sila po sina Ronel Maderazo, Robinson Atienza, Salde, Arcania, Romeo Sarmiento, Gary Martin, Anthony Estera, Rodrigo Matakay, Irog Iwarat, Terso Tito, Lindel Camagon. What a friend we have in Jesus. Primitivo Andal Jr., Sami Sabogdalan, Milan Olorbida, Justin Dino, Lance Macalalad, Manilyn Regalario, Jade Anderson Ramirez, Jomar Carrion, Librada Montesilio, Iluminada Macalalad, Kathleen Ann Cumia, Kyle Kevin Cumia, John Kenneth Ayobo. Yan po ang ating nabautismuhan sa taong ito. Sila po ay 23. Purihin ang Panginoon. Sana by next year, mas marami pa tayong mabautismuhan. Bible studies po ng God is Able Baptist Church na nagampanan sa taong nagdaan. Nagampanan din patuloy sa biyaya ng Panginoon ang maraming pagtuturo ng salita ng Diyos. Yan. Purihin ang Panginoon. Sa mga bahay-bahay, sa pamamagitan ng 14 na mga manggagawa. Nagkaroon tayo ng 142 home Bible studies. 142 home Bible studies. Sa taong 2024. Ngunit sa kasalukuyan, ay meron tayong 135 ang patuloy na nagagampanan sa 22 barangay at may kabuang bilang ng mga lingguhang dumadalo na 474. Ibig sabihin, itong ang bilang ng taong natuturuan linggo-linggo. Tama ba? So, ibig sabihin, marami po ang napapahayagan ng salita ng Diyos. Within a week, maging ang online Bible study ng Merit Group ay tuloy-tuloy pa rin sa biyaya ng Panginoon tuwing Lunes ng alas 8 ng gabi. So, salamat sa Diyos sa ating mga nagampanan na yan. At ako'y iniwala ng ating iglesia ay hindi pangkal na iglesia. Outreaches. Ano po naman ang naganap sa ating outreaches? Sa nakaraang taon naman ay nabuksan ang 5 outreaches. Una ay sa Barangay Sico noong May 6.